Panibagong batch ng mga bahay, tuluyan ng giniba. Ito yung 1.2 kilometer pero ito yung critical part dahil ito yung magdurugtong ng NLEX-SLEX connector to the Skyway Stage 3, Section 2A. Mahigit 6 years na delay ito at finally na-resolve na itong right of way. So more than 60% na itong right of way status, so pwede na itong mag-go at ngayon may kita mo marami ng mga bahay na demolish. So ito guys, ito yung portion na kinoconstruct na. Papunta na to ng PUP Santa Mesa. Ito naman yung karugtong para sa NLEX-SLEX connector. Ito yung nabanggit nila na ilang taong na delay. No, mahigit 6 years ito umusad na. Kasi kung yata kailangan 80% ng acquisition nitong daanan para at least sa tuloy-tuloy, no? So ilang bahay na lang yung dito ang natitira, itig bilang na lang. Pero ayan, na kita mo naman dun kabayan, no? Ginagawa na yung para karugtong nito. Halos wipe out lahat. Grabe, wasak na pala, oh. Hanggang bahay yan. So tatawid ng Pasig River, itong lalagyan nila ng poste. Naresolba na itong mahigit 6 years na delay dahil sa right of way. So dapat more than 80% pala kasi kunyata nung hindi pa gumagalaw to 60% na yung right of way. So dapat mas malaki pala para matuloy-tuloy na kasi magkakaroon ng problema. So inaasahang matapos ang segment na magdurugtong sa Skyway at NLEX connector sa first quarter ng 2027. So target nila mabuksan ang buong loop nito sa kalagitnaan ng 2027 yan. Ano ang pinagkaiba nito sa atin? Kapag buo na itong 1.2 km intersection segment na ito, yung Buendia to Port Manila magiging 25 minutes na lang sa dating 2 hours. Buendia to Valenzuela naman magiging 30 minutes na lang, ganoon din sa dating 2 hours. So kung dito, inaasahang mahigit 30,000 sasakyan na aakyat sa connector, kaya luluwag ang trapiko lalo na sa Espanya, Arten at Magsaysay Boulevard. Kasalukuyang kinoconstruct na itong structure na ito, paglalagay ng pier head, poste. So ito yung pagdurugtong ng NLEX-SLEX connector dito sa Skyway Stage 3. Ayan, may mga pier na pala dito.
So makikita nyo dito itong Skyway Section 2A sa Pandakan. Ito ang 1.2 kilometer na missing link na magdurugtong sa dalawang expressway, ang Skyway Stage 3 at NLEX SLEX Connector. So ngayon, ang NLEX SLEX Connector ay hanggang Santa Mesa lamang at hindi pa direktang nakakabit sa Skyway system. Kapag natapos to, magkakaroon ng diretsong daan mula SLEX Alabang Laguna hanggang NLEX Balintawak Pampanga nang hindi na dumadaan sa EDSA or C5. Maraming mga bahay na kontak ito, nawasak talaga. Para sa pagdugtong, no? Dito dati puno ng bahay ito. Wipe out talaga, no? Pati yung daanan ng train, wala na. Ito na yung harap ng PUP. Ako na rin pala sa dito, no? Ayan, no? Ano yung ilalim niya? Sa kabila, yan yung sa NSCR project. Hindi na pala nadaran. Baka may ginagawa silang kung dito drainage. Ayan. Ito yung mga bahay na nawasak. Alright, so recap tayo. Ito yung daanan ng PNR dati, kung saan yan ay nag-stop na at kinoconstruct na ngayon ng NSCR. So marami din mga bahay ang natanggal dyan. So ito na po yung crucial part nitong dalawang expressway kasi ginagawa na rin itong ramp at itong 1.2 kilometer na mag-link dito sa dalawang expressway. Daang-daang bahay din ang nawasak dito para sa gagawin nitong NLEX SLEX connector. Kita-kita mo sa baba. Dati, yung mga bahay dito halos malapit sa release ng train, no? Ngayon, burado na. Itong baba naman, parang may propose yata yung LGU ng Manila dyan na imbis matenga or gawing bodega, parang gagawing parkingan. Para naman at least magamit siya, or pwede rin gawing service road, pero abangan natin, no? Hopefully, may gagawin dyan silalim para hindi siya gawing squatting area or gawing impakan ng basura. At yung kasaglukuyang bukas nitong NLEX SLEX connector simula sa Caloocan hanggang dito sa may Santa Mesa pa lang. View kapag nandito kayo sa flyover at kasalukuyan kinoconstruct na rin itong missing link na magdurugtong dito sa dalawang expressway. Kung maalala nyo kabayan dito sa area na to, nasunugan to dati kaya nagkaroon ng delay. So ito, naayos na rin yung right of way at tuloy-tuloy na itong construction. Ito na yung karugtong niya, guys.